Banal na Misa, pagdiriwang ng pasasalamat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura. Araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan. At sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo, ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang kalis, at matapos magpasalamat, ay ibinigay sa kanila. At uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas, hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang himno, at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Ang Paskwa na ating narinig sa kwento mga bata ay isang espesyal na hapunan na taon-taong pagdiriwang ng mga Hudyo bilang pasasalamat nila sa Diyos sa pagkakaligtas at paglaya nila matapos ng mahabang panahon ng pagkakaalipin sa Ehipto. Noong huling hapunan ni Kuya Jesus at ng kanyang mga alagad, hapunang Pampaskwa ang kanilang pinagsaluhan. Kasabay ng pag-alaala nila noong gabing iyon sa nakaliligtas na pagmamahal ng Diyos sa bayang Israel, itinatag naman ni Kuya Jesus ang banal na misa upang maging alaala ng kanyang malaking pagmamahal sa atin. Noong huling hapunan, kinuha ni Kuya Jesus ang tinapay at sinabi niya, "Ito ang aking katawan." Gayon din, kinuha ni Kuya Jesus ang kalis na may alak at kanyang sinabi, "Ito ang aking dugo." Sa mga salita na ito ni Kuya Jesus, ibinibigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang katawan at dugo, upang maging pagkain ng ating kaluluwa. Sa katekismo ng simbahan, sinasabi sa atin, sa Eukaristiya o banal na misa, ibinibigay ni Kristo ang mismong katawan niya na inihandog sa krus ng dahil sa atin, at ang dugong mismong dumanak alang-alang sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
sa pagbibigay ni Kuya Jesus sa atin ng kanyang katawan at dugo sa banal na misa noong huling hapunan, ipinakikita niya ang malaki at walang katapusan niyang pagmamahal sa atin. Pinapaalala ng katawan at dugo ni Kuya Jesus na tayong lahat ay mahalaga sa kanyang paningin at nais niyang makiisa sa atin sa pagtanggap natin ng kanyang katawan. Kaya naman, dapat tayong maging mapagpasalamat lagi sa pagmamahal na ito ng Diyos sa atin. Alam niyo ba mga bata ang ibig sabihin ng Eukaristiya? Ang Eukaristiya ay nangangahulugan ng pasasalamat. Pasasalamat sa Diyos sa pagliligtas niya sa atin. Sa Kanya at patuloy na mga biyaya ibinibigay niya sa atin dahil sa Kanyang pag-ibig at kagandahang loob. Kaya sa tuwing magsisimba tayo, huwag sana nating kalilimutan na si Kuya Jesus ay naghirap, namatay at muling nabuhay para sa atin. At lagi niya tayong sinasamahan at pinalalakas ng kanyang katawan at dugo upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa hinaharap. Paano natin maipapakita ang ating pasasalamat sa Panginoon? Magsimba tayo lagi, lalo na tuwing araw ng linggo, at tanggapin si Kuya Jesus sa banal na komunyon. Ang komunyon ang magbibigay lakas sa atin na maging mapagpasalamat sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti na siyang kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon.